Amen. Isang pang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. And I hope sa umagang ito tayo po ay good na good ang morning at good na good ang mood. Di po ba? Kaya inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo para po sa ating patuloy na pagpupuri at pagsamba sa ating Lord sa pamamagitan po ng ating pag-awit. This day is the day of the Lord. Kaya sama-sama natin siyang itaas sa ating mga buhay. At huwag na huwag po tayong magsasawa na siya po ay ating papurihan sapagkat siya po ang ating Diyos na buhay. This is our great opportunity para po siya ay ating itaas sa ating mga buhay. Kaya go, go, go lang po tayo sa Lord at no turning back. Yan, kaya patuloy natin siyang purihin sa umagang ito. Huwag po tayong mapapagod dahil sabi nga po sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya sa umagang ito, sama-sama po nating awitan ng Lord dahil hindi nawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ating ginagawa. Let's sing Agila! Magpapagod at
Yan, so a blessed morning po sa ating lahat. Isang pinagpala at napakagandang po sa ating lahat. Kamusta po tayo? Batiin naman po natin yung ating mga katabi ng isang magandang umaga. Yan, so praise God po. Isang linggo na naman ang natapos at sa kabutihan ng Lord ay muli tayo ay narito sama-samang magpupuri at sasamba sa ating nag-iisang Diyos. Yan. Sino po dito yung may tanong ako. Sino po dito nung bata ay naisama na sa palengke or sa mall? O yan, kailangan ko ng cooperation. O sino dito nung bata naisama na sa palengke or sa mall? Di ba yung mga bata, ang hilig nilang magturo-turo, di ba? Nang ganito, ganoon. O sino dito mahilig nung bata? O tanongin natin yung mga parents. O sino dito? Yan, so sabi, ma, gutom na ako, gusto ko ng sandwich. Mukhang masarap yun eh. Di ba? Tayong mga bata, gusto natin ng ganito, gusto natin ng ganyan. So, ano bang connection nito? So, may nais akong i-share sa inyo na isang illustration ng isang lalaki na pinaupo sa lamesa. Sabi ng kanyang ina, hindi kita patatayuin hanggang hindi mo nauubos ang pagkain. Kinain niya lahat sa plato maliban sa 5 piraso ng beans. Sinubukan niya ang lahat ng paraan para maalis ang mga beans sa kanyang plato. Sinubukan niyang nguyain, pero hindi ito bumababa dito sa kanyang tiyan. Sinubukan niya ang trick na ginagawa ng ibang tao kung saan pinipisa, hinihiwa-hiwa ito at ikinakalat. Pero hindi niya matanggal yung mga beans. Hindi niya ito kakainin. And of course, we know na yung 5 beans are reserved for the Great Tribulation period. But this boy was at his table stuck there for, nasaan na tayo? Stuck there for what could be eternity. Hindi ba niya kinain yung beans? So, sa wakas, sabi ng kanyang ina, kailangan mong kainin ng beans. Sabi ng batang lalaki, hindi ko po kaya, busog na po ang tiyan ko sa beans. Sabi ng kanyang ina, sayang naman, meron akong chocolate cake. Sabi ng batang, sa tingin ko po pwede akong kumain ng chocolate cake. Sabi ng kanyang ina, akala ko busog ka na. Sabi ng bata, well, busog na po ang tiyan ko sa beans, pero ang tiyan ko po para sa cake ay walang laman. So, sa illustration po, nakita po natin, hindi talaga siya busog. Opo. Nabusog na ba kayo doon sa kwento ko? Or nagutom lalo kayo? So, hinahanap niya lang yung maling bagay. At yan po yung problema ngayon sa maraming Kristiyano. Gutom tayo pero hindi sa Diyos. Nauuhaw tayo pero hindi sa kanyang katwiran. Sobrang abala at nahuhumaling tayo sa mga bagay ng mundong ito. Kaya po ngayong umaga, tanungin natin yung ating sarili. When was the last time your heart cried out, I'm hungry for God. Oh, I'm hungry for God. Tulad ng isang usa na nauuhaw sa tubig. Tulad ng isang sanggol na nagnanais ng gatas. Tulad ng isang may sapat na gulang na nagnanais ng karne. When was the last time you hungered and you thirsted after righteousness? Kagaya ng isang bata na gutom. He has a craving, he has a lust, he has a need, and he wants to feel it. He was longing for something. Kaya ngayong pong umaga, tayo pong lahat ay magsitayo. Ipakita natin na tayo ay uhaw at gutom sa presensya ng Panginoon. At hindi sa kung ano man ang binibigay ng mundo. Sa pamamagitan po ng ating pag-awit, ating itaas ang kanyang pangalan. At siya'y pasalamatan natin, purihin dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at kabutihan sa bawat isa sa atin. Sige po, maaari tayong pumikit ngayong umaga. Alalahanin natin yung mga pangako ng Lord na kailan may hindi napako at hindi tayo iniwan at binigo. Atin siyang patuloy na awitan ngayong umaga. Ibigay natin sa Diyos ang buo nating pagsamba sa Kanya. Na tayo ay gutom at uhaw na lumapit sa Kanyang presensya, gutom sa Kanyang salita. Kaya po ngayong umaga, tinatawagan ko po ang music team para muli tayong i-lead sa pag-awit.
Patuloy tayong lumapit sa Lord sa umagang ito. Hilingin natin na tayo'y mapalapit sa Kanya. Dami natin ang presence ng Lord sa umagang ito. Ano man ang ating mga alalahanin, ipagkatiwala lang natin lahat sa Panginoon. At i-focus natin yung ating isip, yung ating puso, para lang sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating nag-iisang Lord. Ang Diyos na kailanman ay laging nariyan para sa atin. Patuloy nating hilingin na patuloy natin siya ay ating madama sa ating mga buhay. That we may feel His warmth of His embrace. Alalahanin natin na hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay mapalayo sa Kanya. Lagi siyang nandyan para sa atin. He always help to find a way para bumalik po tayo lagi sa Kanya. Dumating man ang mga problema, dumating man ang mga pagsubok, lagi-lagi nariyan ang Panginoon. Patuloy niya tayong aakayin sa tamang landas. At naway maging desire ng ating mga puso na tayo ay mapalapit sa Kanya, sapagkat Siya lang ang tangi nating kailangan at walang dapat makapalit sa Kanya sa lugar sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Kaya lagi nating idalangin sa Lord, draw me close to you.
lamang po ang aming pag-asa. Ikaw lamang po ang aming itataas sa aming mga buhay sapagkat walang ibang Diyos na nararapat itaas kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya Lord, salamat. Maraming salamat sa iyong pangako na amin pong mapapanghawakan. Purihin ka po, Lord, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. At talagang tuwing ako po haharap dito sa unahan ay hindi ko po maitago ang aking kaba. Pero hayaan niyo po ang Lord ang magbigay po ng wisdom ngayong umagang ito. Ano po, kanina po, doon sa spiel ni Jenny Rose, ano po, so nagkaroon tayo ng usapang pagkain. Ano, hindi ko po alam kung talagang nataon lang na ako magsasalita kung bakit usapang pagkain po yung ating pag-uusapan. Ano po. Pero, katulad po nun, alam niyo po, naalala ko lang nung bata ako, kasi hindi rin po ako mahilig kumain nung bata ako. Hindi ko pa alam kung ano nangyari nung tumanda na po ako. Ano po. So, dati po, akala nila ang dami-dami kong kumain. Tapos, pag angat nila ng plato, bunton po yung kanin doon sa may ilalim ng plato. Doon ko po nilalagay. Or yung tinapay, kapag ayaw ko na, tapos ay bawal pong hindi ubusin. Ginagawa ko po, nilalagay ko po sa mga tsinelas sa tsinelasan. So ginuguyom yung mga tsinelas, nakikita na lang nila. Sabi, ikaw talaga. Anyways, siguro po lahat naman tayo nagugutom. Tama po ba? Sino dito hindi naka-experience magutom? Wala. Okay, kasi lahat tayo nagugutom. And para po tayo ay maibsan yung gutom natin, dapat kumain tayo ng mga matatamis, uminom tayo ng mga kape lagi, mga 3 times a day. Ganun po ba? Para maging healthy tayo, dapat ganun ba yung kinakain natin? Hindi. Para maging healthy po tayo, siyempre po, kailangan kakain tayo ng mga masusustansyang pagkain. Ano po yung mga kalimitang pinapakain sa atin na hanggang ngayon yung iba sa atin ayaw pa rin? Gulay, mga prutas, yung iba, mayroong mga hindi kinakain talagang gulay at prutas na siyang pinaka mga masusustansya sa ating pagkain. Sa school po, pag meron mga bata na yung tinatawag nating severely wasted, meron po tayong tinatawag na pinggang Pinoy. Tama ba? Yan. Meron tayong tinatawag na pinggang Pinoy. Narinig na naman po siguro natin yung Go, Grow at Glow Food. Yung mga pagkain na nakakapagbigay ng lakas, patangkad sa atin, glow. Parang para aliwala sa atin, nagpapag-glow, para tayo nagniningning. Kaya lang, ano po kayang mangyayari kung ang mga bagay na ito ay hindi natin nakukuha or hindi po natin natatamasa everyday? Ano po yung nararamdaman natin? So dito na po pumapasok yung tinatawag nating yung gutom, yung hunger nga po na tinatawag natin. At siguro naman tayong lahat ayaw natin na nakaka-experience tayo ng ganyang
gutom. Yung hunger na talagang parang kailangan na natin kumain. And kapag tayo po ay nagugutom, ang ilan lang po sa mga effect po nito, una, tayo ay pwedeng maging malnourished. Yung nagkakasakit, madaling daw po ng sakit kasi hindi po natin nakukuha yung tamang nutrisyon para sa ating katawan. Pero hindi po tayo mag-uusap about health ngayon. Pag-uusapan natin isang gutom na kung saan kapag kumain ka ng kumain, lalo kang magugutom. Ang isang gutom na maganda yung epekto sa atin. At ito nga po, yung tinatawag nating hunger for God. Bago po tayo magsimula, bago natin tuloy ang pag-aralan itong salita po ng Panginoon ngayong umaga, tayo muna po ay manalangin. Sige po, tayo po ay yumuko. Yes, Lord, Panginoon, hallelujah. Praise you, we thank you, Lord, for this day. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw. Muli, Panginoon, kami ay makakarinig, makakapag-aral ng iyong salita. Ang dalangin po namin, Panginoon, kay Lord yung magbigay ng wisdom sa bawat isa, maging sa akin, Panginoon, and yung confidence, Panginoon, na talagang ang maibahagi lang po ngayong umaga ay kung ano po ang inyong kalooban, Panginoon. Use me as your vessel, Panginoon, as means of transmitting your message sa bawat isa. Muli, Panginoon, maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so pag-uusapan natin itong isang gutom na kung saan pag ito daw pong gutom na ito ang naranasan natin, kapag kumain tayo ng kumain, lalo daw po tayong magugutom. Pero i-define muna natin kung ano po ba yung hunger. Ano ba pag sinabi nating hunger? Yan. So sabi po dito, ang hunger daw is having a strong desire, craving, displaying the need for food. Kaya pag minsan meron tayong gustong pagkain, tapos nakuha natin, anong sinasabi natin? Pinupost natin, craving, satisfied. So kapag daw tayo ay hunger, nakaka-experience tayo nito, nandun yung strong desire na gustong-gusto na nating makakain. Yung gusto nating pagkain, kine-crave natin, it displays the need for food. At ang pagkain po, yung para sa physical natin, talagang kailangan naman po natin yan. Kasi yun po yung magbibigay ng kalakasan sa atin physically. Kung hindi tayo makakakain, wala din po, mamamatay tayo sa gutom. Pero ano po ba ang pinagkaiba ng hunger at hunger for God? So pag sinabi nating hunger, it's having strong desire, craving, displaying the need for food. Pero pag sinabi naman po nating hunger for God, yan. It means to feed on Jesus Christ, the bread of life. Kung yung isang hunger po, ito yung kailangan natin kumain, display para sa pagkain sa pangangailangan ng pagkain physically. Ito na po hunger for God. It means feeding on Jesus. It means to feed on Jesus Christ, the bread of life. Sabi po sa Luke 4 verse 4. Yan. Sa English sabi, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Sa Tagalog, sabi po dyan, ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay. So, ibig sabihin po, hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain dito sa mundo. Yung mga physical foods na kinakain natin. Kung hindi, nabubuhay din po tayo, we live by every word of God. Ngayon po, meron po ditong chart. Ano ba yung pinagkaiba ng physical hunger natin sa ating spiritual hunger? So sabi po dito, ang physical hunger, una, automatic po nating nararamdaman. Okay? Kasi automatic nagugutom tayo every day. Tama po ba? Kaya tayo kakain kasi nagugutom tayo at hindi natin kayang pigilan yung gutom natin. That is physical hunger. Sa spiritual hunger naman, it must be cultivated.
Ibig sabihin, kailangan kinocultivate natin, tayo mismo yung nagde-develop nitong spiritual hunger. Hindi mo to automatic mararanasan. Once na magka-encounter ka kay Jesus Christ, sa Panginoon, at naunawaan mo yung kanyang mga salita, dito magsisimula yung spiritual hunger natin, na kung saan kailangan dine-develop po natin to. Hindi siya automatic na nararamdaman, unlike ng physical hunger na nararamdaman natin every day. Ano po sabi dyan? No food, we automatically become hungry. Pag walang pagkain, natural, tayo po ay nagugutom. That is physical hunger. Pagdating sa spiritual hunger naman, pag no spiritual food, it does not lead to spiritual hunger, but spiritual stagnation. Ibig sabihin, kapag spiritual hunger, pag hindi nakakakain ng spiritual, yung spirito natin, hindi naman sa nagugutom yung spirito nato, pero siya po ay nananatiling doon lang. Kumbaga, sa bata, mananatili siyang bata pag hindi mo siya pinapakain. Okay? That is spiritual hunger. Kakaiba sa physical hunger, nagiging gutom tayo. And sa physical hunger, the more we eat, we get satisfied. Pag physical na gutom yung ating pag-uusapan, pag kumain ka, nawawala po yun. Pero dito sa spiritual hunger, daily prayer plus reading God's Word, spiritual hunger intensifies. Ibig sabihin, the more mo na pinapakain ng salita ng Diyos ang iyong kaluluwa, the more ka na nagugutom. That is spiritual hunger. Kaya nga po sabi ko sa inyo kanina, ito yung gutom na kung saan pakainin mo ng pakainin ng iyong kaluluwa, magugutom at magugutom ka. Lalong titindi yung gutom mo. Bakit? Kasi gusto mong mas maunawaan ang Lord. And ano ba yung nagiging benefit sa atin if we have this hunger for God? So ito po yung 3 points na pag-aaralan natin ngayon. Ano ba yung mga benefits kapag nararanasan natin yung hunger for God? Ayan, tama. Okay. The benefits of hunger for God. Una po, tulungan po ako kung mali yung translation ko sa Tagalog. Okay, sabi dyan, hunger for God keeps you on track with God's plan for your life. Sa pagkakatagalog ko po, ang pagkagutom sa salita ng Diyos ang nagpapanatili sa iyo sa kanyang plano sa iyong buhay. Kapag tayo ay gutom sa Panginoon, ibig sabihin na susundan natin, nandun tayo, nananatili tayo kung saan yung gusto ng Panginoon para sa ating buhay. Kung ano yung plano ng Panginoon sa ating buhay at hindi tayo sumusunod sa kung ano yung plano natin para sa ating buhay. Bakit kaya? Ay, baligtad. Yan. Sabi dito, hunger for God keeps you focused on His presence. Kapag tayo ay gutom, uhaw sa Panginoon, ang gagawin natin, babasahin natin yung Bible. Pag nagbabasa tayo ng Bible, nakakapag-focus tayo sa Panginoon. At pag nakakapag-focus tayo sa Panginoon, nakakapag-focus tayo in His presence. And sabi pa dyan, hunger for God is a powerful motivator to continue in obedience, following and pursuing Jesus. Tingnan po natin sa Exodus 40, verses 34 to 38. So sabi po dyan, ang ulap at ang tabernakulo. Verse 34, nang magawa ang toldang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Verse 35, hindi makapasok si Moises sapagkat nananatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Verse 37, kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy hanggat hindi tumataas ang ulap. Hindi sila lumalakad. Kung araw ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo, kung gabi naman ang haliging apoy. Ito ay nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. So makikita natin dito, sabi dito po, ay, yan, ba't lumipat?
Sorry po, pabalik naman. Yan. Sabi po, kung araw ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo, kung gabi na may nasa haliging apoy. Ano po? Isa pa pala, taas pa. Yan. Sabi po dyan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Okay? Yun po yung ginawa nilang basihan kung lalakad ba sila or hindi. Ano? Kasi nga po nakafocus sila sa presence ng Panginoon. Nakafocus sila sa Panginoon. At sabi dyan, sa paglalakbay ng mga Israelita, kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Bakit? Kasi nga po, yung ulap na puspos ng kaluwalhatian ni Yahweh, yun yung ginagawa nilang guide. Ano po? So, ibig sabihin, kapag hindi tumaas, hindi sila magpapatuloy. At kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila lumalakad. Okay? Kaya kung araw ang ulap ang kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo, kung gabi na naman, nasa haliging apoy. Ano? So dito makikita natin kung paano yung mga Israelites ay sinusundan kung ano yung plano ng Panginoon. Ano po? Kasi naka-focus sila doon sa ulap. Yun yung ginagawa nilang guide. Kasi nga po sabi doon yung ulap na puspas ng kaluwalhatian ni Yahweh. So kapag tumataas, kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. At kapag hindi naman tumaas ang ulap, hindi sila lumalakad. Ano pong ibig sabihin yan? God is the focus of your hunger. You desire to be where He is and you want to follow where He's going. Kapag tayo po ay nagugutom sa Panginoon, ang focus po natin ay hindi yung sarili nating kagustuhan. It is not our desire, but the desire to be where He is. And you want to follow where He's going. Kumbaga, pagpipili tayo, napakadaming daan patungo sa pwede nating puntahan, ang pipiliin natin lagi, alin ba dito yung daan na naroroon ang Panginoon? Kasi maaari tayong madaming pwedeng daanan. Madami tayong pwedeng ruta, nalikuan, Pero every step, every path na pupuntahan natin, ang focus natin, nandito ba ang Panginoon? And yung desire mo ay hindi lamang dahil sa gusto mo, kung hindi dahil sa yun ang gusto ng Panginoon. Because you want to follow where He's going. That's the first benefit of hunger. Nakikip natin yung track kung saan gusto ng Panginoon na naroroon tayo. Kapag tayo ay gutom sa salita ng Diyos. The second one po, ang hunger daw, it determines your spiritual growth. Ang pagkagutom sa salita ng Diyos ang nagpapasya ng iyong spiritual na paglago. Okay? Yung gutom natin sa Panginoon, yun po yung nagpapasya kung gaano ba tayo kalago or yung paglago natin spiritually. Sabi po dito, hunger for God will keep you focused on what pleases Him. Kung kanina, ang hunger for God natin, it keeps us on track ng mga plano ng Panginoon para sa ating buhay. At kapag alam natin kung ano ang plano ng Panginoon, lagi nating hinahanap kung nasaan siya at kung saan siya pupunta, that means will keep you focused on what pleases Him. Kung ano lamang po yung mga gusto ng Panginoon. Okay? Hunger for God will keep you on track in your prayer life and your Bible study. Siyempre, pag gutom tayo sa salita ng Panginoon, the more tayo na magpe-pray, the more tayo na magbabasa ng Bible. At the more tayo nagbabasa ng Bible, the more tayo na lumalago spiritually. Kaya po, kung meron tayong hunger for God, ibig sabihin, meron tayong kagustuhan na magbasa ng Biblia, magkakaroon tayo ng kagustuhan na mag-pray, to share the Word of God sa ibang tao. Sabi po dito sa Awit 1:19-17-20. Nakakatuwa po kasi ito yung verse na magpapakita dapat nagagalak tayo sa mga bawat kautusan ni Yahweh. Sabi po dyan, verse 17, itong iyong abang lingkod, O Yahweh, naway pagpalain,
upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan, kabutihang idudulot sa akin ng iyong aral. Ano po, so makikita nyo dito na talagang nandito yung pananabik, na pag-aralan yung salita ng Panginoon. And kung meron tayong hunger for God, dapat ganun yung nararamdaman natin na every time na magbabasa tayo ng Bible, magde-devotion tayo, attend tayo ng Sunday service, makikinig tayo ng Word of God, dapat nandun lagi yung excitement. Kasi pag walang excitement, baka hindi ka nagugutom. Kasi 'di ba pagkakain na tayo, parang pag nagpunta tayo sa restaurant, pag inihain yung pagkain, wow! Uy, may hipon. Uy, may ganon. 'Di ba excited tayo parang tikman lahat ng pagkain. At ganon din sa spiritual na aspeto. Dapat meron tayong pananabik, meron tayong kagalakan na basahin yung salita ng Panginoon at sundin yung utos ng Panginoon. Sabi pa po sa verse 19, ang buhay ko sa daigdig ay pansamantala lamang, kaya huwag mong ikukubloy sa akin ang kautusan. Verse 20, ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad, ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ganyan po ang pag-iisip ng isang tao na merong hunger for God. May pagkagutom po sa salita ng Panginoon. Lagi niyang hinahangad ang tuntunin ng Panginoon ay mabatid oras-oras. So if we have this hunger for God, nandyan natin makikita yung spiritual growth natin. Kapag tayo ay pagtingin natin parang, bakit parang hindi ako lumalago? Maybe i-check natin, baka hindi natin nako-cultivate yung hunger, yung pagkagutom natin sa salita ng Diyos. Baka mamaya ay nasa atin yung problema kung bakit hindi tayo lumalago. Kasi nga po, hindi natin kino-cultivate, hindi natin dine-develop yung pagkagutom or pagkauhaw natin sa salita ng Panginoon. Na siyang pagkain ng ating kaluluwa para tayo ay lumago. So kung tayo ay gutom sa Panginoon, lagi nating tatandaan, isang makikita po sa atin is yung ating spiritual growth. Kasi doon tayo lalago. At ang paglago po, katulad ng spiritual hunger, ang paglago po, hindi din po siya automatic. Ang paglago, kailangan din nating hakbangan. Kailangan tayo yung maggawa ng desisyon para lumago tayo. At para lumago tayo, kailangan nating hakbangan, kailangan nating punan yung hunger for God, yung pagkagutom natin sa salita ng Diyos. Sabi po, all the things that are necessary to your spiritual growth and maturity and everything that results from that are the byproduct of your hunger for God. Lahat po yung ating spiritual growth, yung ating maturity, lahat po yan ay resulta ng pagkagutom natin sa Panginoon. Resulta po yan ng lagi nating pagbabasa ng Biblia, pagbabasa ng salita ng Panginoon. Resulta po yan ng lagi nating ipakikipag-fellowship sa iba. Resulta po yan, lagi nating pag-attend sa Sunday worship service. So lahat po yan, byproduct po ng ating hunger for God. Sabi po, pagka daw po ang spiritual, ano po ang pinagkaiba ng spiritual maturity at saka daw po immaturity? Doon sa pinag-aralan namin sa Ignite, doon sa book po ng, ano nga book yon? Purpose-driven life. Sabi po, spiritual maturity, spiritual immaturity, ito yung part kung saan ang iniisip lang natin ay yung ating sarili. Okay? Kung ano lang yung gusto natin, go lang tayo, that's spiritual immaturity. At malalaman mo nagmamature tayo spiritually kapag hindi na natin masyadong iniisip yung sarili natin. But we also think of others. We also think of what pleases the Lord. Okay? Doon natin makikita kung nagkakaroon ba tayo ng spiritual growth, nagkakaroon ba tayo ng maturity sa spiritual na aspeto. So kung ngayon na nakikita natin na parang
puro sarili pa rin natin yung iniisip natin, siguro it is the time para i-cultivate natin yung hunger natin sa Panginoon. Ano po, talagang i-feed natin yung kagutuman natin. At kung lalo tayong magutom, huwag po kayong matakot kasi yan ay talagang mangyayari pag nag-feed tayo sa Panginoon. Lalo tayong magugutom sa Panginoon. Lalo tayong mauuhaw sa Kanya. Ano po, yun yung kaibahan ng hunger for God. And sabi nga po dyan, kailangan natin i-check yung ating spiritual growth at yung maturity natin para makita natin kung nafe-feed ba natin ng ayos yung pagkagutom natin sa Panginoon. Sabi po sa inyo, madali lang po tayo. And the last one po ay ang ating hunger for God. Where hunger for God helps us be satisfied and fulfilled. Hindi ko po alam kung tama yung Tagalog ko, nung satisfied and fulfilled, pero sabi po, ang pagkagutom sa salita ng Diyos ay nakatutulong upang tayo ay makontento. Kapag ka po nafe-feed natin yung hunger natin sa Panginoon, that is the time na nakokontento tayo. Okay? Nakokontento tayo lalo na pagdating sa mga worldly things, sa mga bagay na makamundo. Kasi kapag hindi natin nafe-feed yung hunger natin sa Panginoon, ibig sabihin, ang finifeed natin, yung hunger natin dito sa mundo. At pag yun yung finifeed natin, automatic, ang mga kagustuhan natin, ang mga gusto nating ma-achieve, ang mga goal natin, makamundong bagay din po. Ano po? So, ibig sabihin, kapag finifeed natin yung hunger for God, natutulungan tayo dito para tayo ay makontento. Sabi po sa mga awit, Awit 107 verse 9, He satisfies the longing soul and fills the hungry heart with goodness. Sa Tagalog po, dahil pinainom niya ang mga nauuhaw at pinakakain ang mga nagugutom. Mateo 5 verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Kaya po pag tayo ay pinapakain natin yung hunger natin sa Panginoon ay ating binibigyan ng pansin. Sabi po dyan, tutulungan sila ng Diyos na matupad anuman po ang kanilang hangad. Sa Lucas 1 verse 53, sabi po ni Maria, purihin ang Panginoon, He has filled the hungry with good things, but He has sent the rich away empty. Kung saan binusog niya ang nagugutom ng mabubuting bagay at pinaalis niya ang mayayaman na walang anuman. When we are hungry for God, we always want to receive more from Him. Kapag tayo po ay nagugutom sa Panginoon, ibig sabihin, ang gusto nating ma-receive ay mga bagay na mula sa Kanya. Pero kung tayo po ay katulad ng mayayaman na walang, sa tingin nila, hindi nila kailangan ng Panginoon, wala po silang makukuha. They will leave nothing. Ano po? Sabi po dun sa Tagalog, at pinalis niya ang mayayaman ng walang anuman. Walang kahit ano. Ano po? At sana dun tayo, dun sa hungry for God natin, yung ating pagkagutom sa Panginoon, yun po yung ating pagtuunan ng pansin. And kapag pinagtuunan natin po yun ng pansin, dun po natin mafe-feel yung satisfaction, yung fulfillment po sa ating mga buhay. Sa pagkain, panandalian lang po yung satisfaction na makukuha natin dyan sa mga makamundong bagay. Pero kapag daw po ang pinakain natin ay ang ating kaluluwa, yung satisfaction natin, pang matagalan po yan, eternal po. Matututo tayong makontento kung ano po ang ibigay po sa atin ng Panginoon. Bilang panapos po, sabi po dito, your hunger for God will lead you to encounter Him. Yung atin pong pagkagutom sa Panginoon, ito po yung isang bagay na magli-lead sa atin para mas makatagpo po ang Panginoon.
Kasi paano natin makakatagpo ang Panginoon kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? Paano natin makakausap ang Panginoon kung hindi tayo nagpe-pray? Ano po? At kung hindi natin finifeed itong hunger na to, paano natin makakatagpo ang Panginoon? So let's start na i-feed yung hunger natin for God para mas ma-encounter po natin ang Panginoon. Again, the hunger for God, it keeps us on track with God's plan sa buhay natin. Pangalawa po, if we feed our hunger for God, it determines kung ano po yung ating spiritual growth. And the last, yung hunger po natin sa Panginoon, it will help us keep satisfied and fulfilled. Mamaya po, pwede po nating pag-usapan sa ating D-group. Ano po? Ano-ano ang mga bagay na kaya mong isuko para matugunan ang pagkagutom mo sa salita ng Diyos? Or ano ang mga bagay na kaya mong isuko para matugunan ang pagkagutom mo sa salita ng Diyos? Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita po na aming napag-aralan. Maraming salamat po, Lord, for the wisdom na binigay niyo po sa bawat isa. At talagang, ang dalangin namin, Panginoon, kung ano man po yung mensahe niyo ngayong umaga, yung pagkagutom namin, Lord, sa iyo, sa iyong salita, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa na talagang makultivate po ito sa pang-araw-araw naming buhay. Talagang ma-feed yung mga kaluluwa namin, Panginoon, patuloy na magutom, Panginoon, sa iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na itong aming gawain, Panginoon, itong pag-feed namin sa pagkagutom sa iyo, Panginoon, nawa, Panginoon, ipaunawa mo sa amin kung ano, Lord, yung mga dapat naming gawin. Muli, Panginoon, maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, so good morning po. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating tithes and offering. So kung makikita nyo po, meron po tayo ditong dalawa po na box. Isang red at isa pong brown. Yan, dito po sa red, ito po ay for tithes and dun po sa isa ay for special offering po. Yan, so tinatawagan ko po si Kuya Momoy para i-lead po tayo sa tithes. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po idadako sa ating pagbibigay. Ating pong basahin sa Kawikaan 3, 9 hanggang 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring hantugan. Sa ganon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin, ay hindi nga matutuyuan. Tayo po ay nagbibigay para ipakita natin kung gaano kabuti at kaanga ating Diyos. Kapag tayo po ay nagbibigay na ikapo, ating pong binibigay sa Kanya kung ano ang sa Kanya. At ating pong pinakikita po natin, nakikinikilala natin ang pag-aari niya ang lahat na nandito sa lupa. At tayo po ay mag-pray. Panginoon Diyos, salamat sa iyong masagalang pagpapala sa amin. Sa pagbibigay namin ngayon, buksan mo ang aming puso upang maging mas mapagbigay kami, upang ipakita ang iyong pagmamahal. Panginoon, pagpalain mo po ang handog na ito upang magamit sa pagpapahayag ng iyong salita at pagpapalaganap ng iyong karyan. At pagpalain mo po ang bawat isa na masaya nag-aalay sa iyo. Amen. Pwede na po tayo magbigay.
Magandang umaga po sa inyo pong lahat at lalo tigit sa ating pong Panginoon. Ating pong damhin ang mensahe po ng awitin. Wag po yung kung paano po namin i-deliver yung kanta. No? Hello. Password. Pass. Hello. Hello, Sam. Hello. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang,
biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Pagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating mga alalahanin sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa atin. 1 Peter chapter 5 verse 7. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Inibig mo kami noon paman. Thank you so much po. God bless. Yan po ang Panginoon. Hello po. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ito ngayong lahat. Salamat kay Sir Alan at kay Ma'am Maylin. Pagkatiwala po natin sa Panginoon ng umagang ito. Aming Ama, nagpapasalamat kami, Panginoon, na yung pagkagutom sa inyo, Lord, yung paghahanap sa inyo, Panginoon, ito po yung simulain, Panginoon Diyos, ng lakbayin upang mapalapit sa inyo, O Lord. Sa umagang ito, Panginoon, amin pong hinihiling, sa aming pong bansa ay mayroon pong namumuong bagyo. Dalangin po namin, Panginoon, na ingatan niyo po ang mga buhay, kabuhayan, ari-arian, Panginoon Diyos. Laban, Panginoon, sa mga nagbabantang bagyo muli, Panginoon Diyos, na darating sa aming bansa. Amin pong inilalapit din po, Panginoon, sa inyo ang kapayapaan po sa Israel, na kung saan, Panginoon, sila po ay nakikipagdigma laban po sa mga terorista na nakapaligid, Panginoon, at maging nandun po sa kanilang bansa. We pray for the peace of Israel, Lord. Ito po yung bansang inyo pong pinili upang dalihin ang inyong pangalan sa lahat ng mga bansa. Panginoon, sa umagang ito, hinihiling ko po, O God, ang kagalingan doon sa mga kapatiran po namin ngayon na dumadaan po sa karamdaman. Maging, Panginoon, doon sa mga may pangangailangan, ang prayer ko, Lord God, that you continually provide for their needs. Lord, maging doon sa mga nadidiscourage, doon po, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinanghihinaan ng loob, kayo po ang magtaas po sa kanila. Salamat, Panginoon. Balutin niyo po ng pag-iingat ninyo, Panginoon, ang bawat isa, ang pag-ibig at ang habag, ang sumaamin. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Magsabi po tayo ng Amen. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Maupo po tayo para po sa ilang pong mga pagbabalita. Yan, so good morning po muli sa ating lahat. Parang ngayon pong umaga meron tayong visitor, si Ate Jeline Magpantay. Hello po! Yan. So para po sa ating birthday celebrants ngayong July, yan. So matatapos na yung July. So yan. So magbe-birthday po si, Si Alicia, yan. Sa July 25. Sa July 30 naman po magbe-birthday po si, Anika? Janica Ostinado po sa July 30 yan. So happy birthday po. At para naman po sa ating mga regular announcements, patuloy pa rin po ang ating mga prayer meetings na kinakandak. Yan. Pag Tuesday po, dito po sa church, 4:30 p.m.
prayer meeting. Yan, Wednesday po sa St. Vincent naman po yon. Phase 2 sa Bantila. Yan, 4:30 p.m. Same date din po. Ganun din po pag Thursday. Yan, so sa Sitio Calabasahan naman po. Para po sa ating mga fellowship, yan, patuloy pa rin po ang ating online. Friday po yun, 7 p.m. sa Messenger group. Yan, patuloy pa rin po ang ating overnight prayer. Yun po ay every last Friday po yun. For the month, every last Friday ng month, no? For 7 p.m. po yun. And patuloy pa rin po ang ating Ignite, yung youth service po. Yan, at patuloy pa rin po namin ini-encourage yung bawat isa, lalo't higit yung ating mga kabataan na umattend po. Yan, lalo na yung ating mga D-group leaders. Yan, maaari po nating isend yung details, yung mga sinesend ko po. Yan, pino-forward. I-forward po natin sa ating mga D-group. So, yun lang po. Salamat po sa Lord sa inyong effort at time na pumunta po dito at para po mamaya ay sino po bang Yan, so para po sa magsiserve ng food at maghuhugas ay ang mga Young Pro Girls. So, at mamaya po pala, mga kapatid, meron tayong meeting, yung committee leaders. After po yun ang eating po ng mga, mayroon po tayong small groups, kakain po. After po ay meron tayong meeting po para doon sa mga committee leaders. Saglit lang naman po yun. So, para din po dun sa tanong mamaya na ating pag-uusapan, yan, paki-flash naman po, Kuya Aaron. Kuya Aaron. Ay. Yan, so para po sa pag-uusapan mamaya, ano-ano ang mga bagay na kaya mong isuko para matugunan ang pagkagutom mo sa salita ng Diyos. Yan, so yun po yung pag-uusapan natin mamaya sa ating mga D-group. At yun po, salamat po sa Lord sa natapos na linggong ito at salamat din po sa inyong patuloy na effort yung time na pumunta po dito. At ngayon po, palakpakan naman po natin ng Lord sa natapos na araw na ito. Yan. Pwede na po tayong pumunta sa ating mga D-group.